What's up, KAG? Alam mo, matagal na nating reklamo to. Saan napupunta yung tax ko? Road project na di natapos. Laptop na overpriced. Medical supplies na parang magic. May budget pero walang dumadating. Tapos biglang may balita. May bill sa Senado. Ang pangalan, The Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act or mas simpleng Kadena Act. Ang pinaka-interesting part, blockchain daw ang gagamitin. Oo, blockchain. Yung technology na ginagamit sa crypto, NFT, DeFi, at ngayon, government budget na. So ngayon, hindi na ito NFT gaming. Ito na ang real-world application. Pero teka, maganda pakinggan, di ba? Ang tanong, legit ba? Effective ba? O another tech solution na maganda lang sa press release? Pag-usapan natin. Let's go! Ano ba talaga ang Kadena Act? Ang goal nito, simple lang. Gawing transparent ang public spending. Lahat ng government agencies, kailangang i-upload ang budget plans, procurement records, contracts sa isang blockchain-based portal. Meaning, once naka-record, hindi na pwedeng baguhin. Tamper-proof. Kung may nag-edit, kita agad. Parang public ledger sa crypto. Lahat kita. Ang tawag sa system, blockchain the budget. Now, kung beginner ka sa blockchain, ito ang mabilis na explanation. Quick blockchain breakdown. Imaginein mo may isang notebook. Kung normal notebook, pwede mong burahin ang sulat. Pero sa blockchain, parang notebook na kapag may sinulat ka, permanent marker siya. At hindi lang ikaw ang may kopya. Maraming tao ang may kopya. So kung may mag-edit, hindi magmamatch ang record. Boom! Huli. Yan ang concept. So kung gagamitin yan sa government spending, theoretically, mas mahirap magtago ng kalokohan. Anong mga strength ng Kadena Act? Unahin natin yung mga magaganda. Transparency. Kung ma-implement ng tama, pwede mong makita kung saan napupunta ang pera ng bayan. Halimbawa, may flood control project sa probinsya mo. Pwede mong i-check kung sino yung kontraktor, magkano yung budget, kailan na-release yung pondo. Hindi na chismis, data na. Tamper resistance. Hindi pwedeng basta baguhin ang record. Kung may overpriced contract, forever naka-record yan. Citizen empowerment. Ito ang exciting na part. Hindi lang journalist ang may access, pati ordinary citizen. Imagine mo mga YouTuber na nag-audit ng budget live. Imagine mo data analyst sa Twitter na naglalabas ng breakdown. Mas mahirap magtago. Maganda pakinggan, pero may problema. At dito tayo magiging honest. Ano naman ang mga weakness nito? Una, garbage in, garbage forever. Blockchain is tamper-proof. Pero kung mali ang initial data na in-upload, permanente na yun dun. Kung fake ang invoice na unang nilagay, permanent fake record lang ang meron ka. Blockchain does not verify truth. It verifies consistency. Malaking diferensya. Weakness number 2, implementation risk. Alam naman natin ang realidad. Government IT system, madalas delayed, over budget, outdated. Blockchain is not magic. Kailangan ng infrastructure, cybersecurity experts, budget, political will. Kung half-baked implementation, mas lalong magiging komplikado. Weakness number 3, corruption evolves. Real talk. Kung transparent na ang record, mag-a-adjust din ang mga corrupt. Instead of editing data, baka sa bidding process pa lang, manipulated na. Meaning, blockchain solves the record tampering. Hindi nito automatically solve ang collusion. Globally, may mga bansa na nag-explore na ng blockchain for governance. Estonia, ginagamit ang blockchain-inspired system for public records. Pero kahit sila, hindi 100% corruption-free. Technology is a tool, hindi solution by itself. So, dapat ba tayo ma-excite? Yes. Pero,
cautious. Excited ako dahil finally, may real use case ang blockchain beyond hype. Hindi na JPEG, hindi na token, public accountability na. Pero hindi ako naive. Kung walang strong oversight, kung walang civic participation, kung walang media pressure, portal lang yan na walang gumagamit. Eto, tanong ko sa inyo. Kung may access ka sa budget ng city mo, titingnan mo ba talaga? O scroll ka lang tapos balik na sa TikTok? Transparency only works if people care. Bakit kailangan pa natin pag-usapan to? Kasi ito yung bridge ng crypto sa real world. Hindi lang trading, hindi lang bull market. Ito na yung governance layer. Kung successful ito, pwedeng maging model sa ibang bansa. Kung pumalpak, masisira ang narrative na blockchain solves corruption. Malaki ang stake dito. Kung maging successful ito, pwedeng magkaroon ng bagong career path. Data auditors, blockchain compliance analysts, civic tech influencers. Imagine mo, content creator ka. Instead of price prediction, budget analysis. Mas long-term play yan. Kung i-rate ko itong project na to, sa vision, 9:10. Execution risk, 6:10. Political sustainability, 5:10. I recommend supporting the idea, but not blindly celebrating it. We should demand clear roadmap, public testing, independent audits. Ito ang lesson. Blockchain is infrastructure, hindi investment. Kapag nakakita ka ng bagong crypto project claiming government partnership, tanungin mo, is it real adoption o pilot lang? Ito yung maturity stage ng technology. So mga ka-KAG, Kadena Act, game changer ba? Potentially. Silver bullet? Hindi. Opportunity? Oo. Responsibility? Mas lalo. Ngayon, tanong ko sa'yo. Kung makita mo na sa real time ang galaw ng pera ng bayan, magiging active ka ba? O spectator lang? Kasi kung spectator lang tayo, kahit blockchain pa yan, walang magbabago. At kung active tayo, doon magsisimula ang tunay na accountability. Abangan natin kung paano ito i-implement dahil dito malalaman kung buzzword lang ba ang blockchain o bagong chapter ng transparency sa Pilipinas. Game on!